Seryoso naman ang susunod nating tuturuan mag-drive. Tapos, press, drive. Okay, side mirror. Wala, clear. Release, dahan-dahan. Andali lang. Sige lang. Tapos, yan, so guys, yan ang nag-drive ngayon. Susubukan natin ang first timer mag-drive. Ayan. Tapos, dahan-dahan lang. Bibian ha, que mira na, porque outro ahora tú. Sí. Observa. Observar. Aquí, pagar. Daan lang. Delante, ¿no? Basta tamang daan lang tayo. Hindi tayo maiba sa ibang daan. Doon lang tayo sa dapat. 20-30, okay yan. Sa napapractice. Kasi, kagayan yan. Si Belgium may idea dati, pero sa ASPAG, okay lang din naman. Wala naman din halos pinagkaiba. Kasi parehas lang din naman natututunan. So basta yun lang, importante. Lagi hindi ka kumakain sa guhit doon. Hindi ka naman sumasagad dito. As long as hindi mo nakikitang yung gulong mo ay hindi yan sa side mirror ay hindi ka pumapasok diyan sa guhit. Safe pa yan. Tsaka yan, no, gitna, safe yan. Tingin ka lang lagi sa unahan, tapos side mirror. Side mirror. Yan. Yung side mirror lagi yan. Dahan-dahan lang. Pasok lang tayo. Ayan guys. Biglang konti doon yan. Pagka maluwag yan at may nakikita kang obstacle dito or ano, sabi ka lang ng konti, tapos balik ka ulit. Balik ka ulit sa... Ayan. So, yun guys, paano na? Ayun kaya yan. Sabi mo basta ang wag ka lang kakabahan pag nagmamaneho kasi ikaw ang nasa iyo ang buhay ng sasakyan kung saan mo dadalhin. Tapos isipin mo makasama mo. Pag makasama ka kasi diyan kailangan defensive driver pala. Ano mo bumibilis ka na, bitaw-bitaw ka konti sa pedal, sa gas para bumagal ng konti. Minor ang tawag doon. So pag inangat mo yung paa mo, hindi mo siya tinapakan, babagal siya. Nagmi-minor ka, bumabagal yung takbo. Yan, ganyan. Pagka napapansin mo bumibilis ka na. Kasi as a first mo na magkaroon ng experience ng driving yan, magkaroon ka lang muna ng idea. Ano yung pakiramdam ng may hawak na manibela, yung nasa daan ng mag-isa. First time mo talagang kahawak. Kasi ngayon, basic muna tayo. And then, papracticein ulit natin yan sa susunod na araw. And then, yung third day nyo, pagmamanehohin ko kayo nang hindi ako magsasalita o na best sa highway. Sa highway. Tapos ito lang yung sa mga palengke, di ba? Yung sa mga town proper. Town proper. Kasi para alam natin yung mga doon kayo magkakaroon ng experience kung paano yung pakiramdam eh. So ngayon, basic lang muna tayo, i-grasp nyo lang muna yung pakiramdam. And then pag okay na, nakita ko naman na okay naman na, wala na kayong maging problema. Pawawalan ko kayo sa highway sa mga matataong lugar kasi hindi kayo matututo kung puro sa bypass lang kayo magdadrive. Tama. Hindi naman kayo magdadrive ng puro dito lang. Diba? So kaya nga kayo sa amin nasa syudad, kaya nga kayo magkakaroon ng experience para i-apply doon sa knowledge nyo sa bilang driver. Diba? So sana guys sa vlog na ito marami kayong natutunan paano magmaneho. Ako guys, first time ko talaga ito mag-experience. First time niya makapag-hawak ng manibela. Pero nakahawak ka na ng bump car. Oo, nakahawak na ako. Tapos sa Afghanistan naman, kahawak ako ng forklift, kahawak ako ng mga gito. Sa forklift, atras sa bante lang naman din. Yun guys, so kayo na guys kung ano po guys yung hindi pang masasabi, write comment down kung ano pa yung pwedeng mga tips sa pagmamaneho guys. Write comment down dyan. Kasi sabi ko nga po mga amigo, hindi naman ako talaga professional na nagtuturo magmaneho. Tinuturo ko lang sa kanila yung basic information, basic knowledge dun sa pagmamaneho base sa experience ko sa tagal ko rin nagpamaneho. So ako naman bilang driver, meron akong 20 plus years na experience bilang driver. Pero awa ng Diyos naman po, never pa naman ako na aksidente. Yun po. Yun talagang totoo nga. Thank you talaga Harris. Nakapatakbo ako ng professional na driver. Ganun talaga. Wala pang na accident. Ano naman, first time ko talaga. So ito nga muna guys ang aming basics learning skills sa pagmamaneho guys. Walang problema pagka kahit mabagal ka. Pagka after nung yellow lane, preno kang konti, mabagal yung takbo. Dahan-dahan lang pagpreno. Preno, dahan-dahan. Dahan lang. Huwag masyadong magbigla kasi baka makabigla. Basta dahan-dahan lang. Sige. Gas ka ulit. Kahit dun sa manual, dahan lang. Ang preno, bagyang preno mo pa lang din yan. Bien? Humihinto na din. Como usted conducir. ¿Bien o no bien? Bien. Sí. ¿Tú quieres también? Sa linya mo kumakain ka. Gitna ka. Yan. Nandito guys yung dalawang anak ni Marie, si Bibian, tapos si Amir.
nag-observe din sila kung paano magmaneho si Mang Jose. Ayun guys. So, babalikan namin kayo guys maya-maya. Okay. Kasi Anong naramdaman mo na ngayon ka rin nakapaghawak ng pakiramdam ng experience. Ako nakaka-excite pero ng first time. Naka-excite pero may kaba, pero siguro mawala yan kasi hindi naman first time ko talaga nakahawak mo ng manibela. Hindi naman mawala ang kaba. Lalo pag first time. Pero yung kagaya niya, sa susunod na hawak mo ng manibela, may idea ka na, may knowledge ka na. So ang mangyayari niyan, magiging kampante ka na. Hindi ka naman ba natakot? Hindi naman. Ano lang, masarap magmaneho. Masarap magmaneho eh. Masayang magmaneho. Talagang nakaka-addict din pala talaga. Nakaka-addict bumili ng sakyan na. Bibili ka na ng sasakyan. Kasi bago ka bumili ng sasakyan, magwalisensya ka muna. Ayun yun na. Si Brad na bata. Mag-aasikaso ng driver license mo. Paayos natin para pagkalimat pwede na siya mag-drive. Bago na, kasi hindi po natin sila po pwede kasi hindi po natin sila ina-advise na magmaneho without driving license. Ako ayoko rin kasi security pa rin po kasi na magiging driver at saka doon po kasi sa LTO pagka nag-apply siya ng license, mas magkakaroon siya ng idea. Lalawak yung knowledge niya about sa pagmamaneho kasi may exam yan, may practical driving, and then doon niya masasabi kasi kung basal po siya at saka siya sasabak agad kukuha ng lisensya, baka po mahirapan. At least ang sinasabi ko nga po sa inyo, lamang ang may alam. At least kung magpa-practical driving lesson siya, pag kumuha siya ng lisensya sa LTO, is may knowledge na siya. Hindi siya masyadong kakabahan na may instructor, kakabahan siya, baka mamaya magkamali siya. Ngayon kasi may marunong siya magmaneho. Hindi pa naman po dito natatapos yung pagtuturo natin ng pagmamaneho sa kanila kasi pina-experience lang muna natin sa kanila yung kung ano yung pakiramdam ng nagmamaneho. So ngayon, pupunta tayo sa gawin doon, ituturo naman natin yung proper parking, kung paano mag-park, yung pasulong, and then yung reverse parking, yung parallel. Pero masarap magmaneho. masarap maneho. Mukhang bibili ka na agad ng sasakyan. Pag wala ngayon. Papakita natin yung proper parking, kung paano tayo mag-park sa isang lugar, lalo na pag sa mall, di ba masyadong malit yung mga space natin. So, masikip, gano'n. Masikip. So, kung paano diskarte. Para kasi may parada mo na maayos. Di ba dalawa yung parking, di ba yung parallel tapos yung reverse parking ba tawag doon? Yung ganyan. Yung ganyan, normal parking. Normal parking yan, yung ganyan nakita niyo. Ito to, papakita ko. Yung guys na nakita niyo na ganyan, normal parking yan. Yung papakita sa atin. So ang diskarte diyan, ayan, nakikita mo, wag mo ididikit sa kanya. Kailangan may space pa rin. Ayan, kagaya niyan. Hindi mo siya po pwedeng kabigin agad ng sagad kasi liliko ko agad ng sagad. So tansyahin mo lang kasi ikaw ang kumukontrol ng manibela. So halimbawa, ayan. Kuha ka ng space. Ayan. Yung space niya, tingnan mo lang kung may space pa, mabubuksan ba yung mga pinto. Ayan. Tapos park mo lang. Park, reverse. Pwede mo lang patayin pagkapaparada ka. Ganyan. So ganoon naman din pag magi-start ka. Ang importante naman dito kasi kagaya niyan, nakapaganon yung parada natin. So ang mag-iingat ka naman dito, ang kailangan tinitingnan mo dito pag magre-reverse ka, reverse mo lang, side mirror pa din. Ang importante diyan, tingnan mo, dahan-dahan ang pinaka number 1 na importante. Kasi hindi ko siya pwedeng kabigin ng sagad. Pag kinabig ko yan, didikit yung uso mo sa kabila. So matatagis mo siya. Ang kaibahan niya, di ba pag nagda-drive ka ng diretso, kung gusto mong kumanan, kanan ang kabig mo. Kung gusto mong kaliwa, doon ka pupunta. Pag nag-reverse ka, baliktad yan. Pag kinabig ko dito sa kanan, yung uso mo, kumakaliwang ganon. Di ba? So kagaya niyan, di ba nakita mo? Di ba? Kumakain ka agad siya. So kailangan, diretso ka muna, check mo lang muna hanggang sa makita mo yung na-clear na, nakasya na. So, tsaka mo siya kabigin. Di ba? Di ba? Pag okay na, kita mo, pwede nang dumiretso. Hindi mo na hindi mo na masusuro yung nandun. Kabig ka na. Di ba? Nakalabas ka ng parking. Nasusunod naman sa kabila. Ngayon, ano ba yan? Opisina ba yan? Hindi. Pwede ba tayo dyan? Pwede mag-park pa lang tayo. Makikipark? Oo. Sige. So ito naman, pagka reverse parking naman,
Balik natin ng konti. So ayan. Ayan yung paparkingan natin. Diyan sa may igigilid natin diyan sa may kotse. So let's say halimbawa, drive ka muna. Since diyan ka pupunta, kumabi ka muna papuntang kaliwa. Okay. 'Di ba? Oo. Yan. Tingin ka sa side mirror mo. Ngayon, reverse ka. Reverse. Ang tingin mo dito sa side mirror kasi ito yung kadikit ng ano Kadikit ng kotse. ng kotse yan. Kita mo 'di ba maluwag na? Kumbaga, hindi mo na siya matatagi sa pagka ano, pwede mo na siya idiretso. Pwede mo na idiretso yung ano, ayan, maluwag na maluwag pa nga. Oh. Pwede mo na siya idiretso. Tingnan mo lang kung nakadiretso yung gulong mo, nakadiretso ka sa linya. May space, maluwag. Ayan. Check mo lang kung may tatamaan ka sa likod. Pag wala, okay na. Kung ano ba, mga mall, may mga ano naman sila. So ayan, nakadiretso yung parking mo. Diba? Ganun lang din. Park mo lang, patay mo. Diba? So unahin natin kay... Dito na lang din tayo mag-park para ano, may hukay dun eh. So unahin natin kay Brad Belgian. Okay. Na siya magpa-park. Ako na muna mag-park. Ikaw na muna mag-park. Try natin kung makakapasa tayo dito. So titingnan natin kung paano sila mag-park. Babalik ko lang muna. Importante lang naman dyan yung hindi nakadikit doon sa tabing sasakyan. Kasi baka mamaya matagis mo, magbabayad ka pa. Diba? So bibigyan kita ng senaryo kung ganito parking. Bibigyan ko kayo ng mga senaryo na iba-ibang senaryo. Yung nakadikit, nakalayo, pero dito man tayo sa normal parking. Sige. Sige. Mga kasingko, pagsimula na si Belgian Park, practice ng paano magpapark. Yung makita natin ang parkway ni Belgian. Ayan na po. Hawak na po. Dito. Hawak na po siya ng manibila. Yan, nagsimula na siya paano magkalaw pag-ikot sa pagpapark. Ayan na po. Pumapark na po kami. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Hindi pa. Hindi pa. Ayan na po. Ayan na po. Ayan, diretso lang. Up. Ayan, tama yung parking mo. So ngayon, Reverse. ia-atras mo ngayon. Atras. Ayan. Atras. Ayan na po. I-reverse mo siya ng paganon. Paganon, para ito yung ano. Paganon ka pa-atras. Dito tayo papunta. So ang kabig mo dyan, since pa-atras ka ng ganyan, atras mo muna ng diretso and then pakaliwa ang kabig mo. Kasi doon tayo, doon ka pupuwit eh. Sige. Sige. Kuha ko muna. Ikaw. Ayan. Okay. Ayan na po. Dadaan Tama na po ba? siya. Tama yan. Atras. Hindi tama yan. Atras. Atras. Clear na yung harap mo. So yung likod na lang ang titingnan mo. Ayan. Kung may parating, wala. Ayan. Okay, sige pa. Ayan po. Matras na po siya. Tapos diretso mo rito ng pagganon ng kotse. Drive. Kabig sagad. Ayan na po. Kailangan diretso. Up, yeah. O ngayon, tama yan. So tama yung park mo, park mo muna. Magpa-park ka ngayon ng reverse. Itatabi mo ulit dun sa may kotse na yun. So paano magiging diskarte mo Sa dyan? reverse naman po siya. Diba? So pag nag-reverse ka, ganun din ang kabig mo pakaliwa. Kasi doon ka pupunta sa paatras na pagano. So ang kailangan lang, Straight muna tayo. straight ka muna, diretso ka, muna. atras konti. Straight muna. Tapos saka ka babali. Oh. So reverse. Ayan. Reverse. Ayan na po. Nag-reverse na po si Belgian. Ayan, nagdahan-dahan na. Sige. Pwede mo nang baliin yan. Tama pa kita na. Ayan. Oh, ayan. Tama yan. Atras. Atras po. Sige. Atras po. Tama yan. So ang kailangan may parada mo siya doon sa nakatabi doon sa kotse. So since ganyan, up, malayo ka, di ba? Oo, malayo. Abante ka. Abante ka ulit. Abante ka muna. Ayan. And then, Ayan na po. up, Ayan na po. kakabig ka ulit. Ididikit mo siya doon sa kotse. Reverse, kabig ka kaliwa. Pakaliwa. Pakabila. Kabila ka. Ididikit mo doon sa kotse.
Yan. Okay, kabigin mo. Hanggang sa dumikit yung puwet mo doon sa ano. Up. Malayo eh. Hindi, sige. Okay. Bawiin mo muna yung manibela mo. Bawiin mo. Okay, tama yan. Atras ka pa, bawiin mo. Bawi, kabig ka, pakanan. Yan. Liko mo yung ano. Kasi hindi ka malalapit pagka. Okay, kabig pa. Okay, kabigin mo. Up. Diretso ka uli. Abante naman. Drive. Tapos, kabigin mo yung manibela mo pag ganun. Pakaliwa. Kasi kailangan kumaliwa ka. Kasi nakakanan ka eh. Ididikit mo siya. Higi pa. O tapos, bawi ka pag ganun. Kabigin mo yung manibela mo pag ganun. Pakanan. Higi. Kabigin mo pakanan. Malayo pa. Hindi mo makukuha yan. Higi, diretso ka pa. Diretso tapos kabig ka. Kanan. Pakanan. Yan. Kasi ididikit mo eh. O, diretso na. Hop. O, pag dumiretso ganyan, yan, makikita mo na, di ba? Halos malapit na, makadikit. O, reverse ka. Dahan-dahan. And then, kabigin mo pakaliwa. Pakaliwa mo, yan. Kasi ididikit mo siya. Yan. Ayan, basta pag, especially pag nag-aatras ka, kailangan dahan-dahan. Up, unti-unti lang. Bawi ka konti kasi dumidikit na. Okay, kabig. Kabig mo sa kanan. Didikit ka dyan. Park na po si Belgium. Ayan na po. Ayan, di ba? O yan, dikit na dikit naman yan. So ang gagawin mo ulit dyan, sumobra ka, aabante ka, a-adjust ka ulit. Higit nang ma-practice mo yung ano, yung pagtamaan. Tapos ganun ka ulit. Okay, diretso ka, kanan, tapos pag ganun ka. Igaganon mo siya para lumayo ka ng konti. Ayan. O, Okay. diba? Tapos, pag nag-reverse ka, i-reverse ka. Since ilalayo mo siya ng konti doon, gusto mo siyang pumunta ka, gumuwi yung puwet mo rito. So kailangan ganun ang kabig mo, pakanan ka. Sige, kabig ka ng kanan. Okay, kabigin mo. Kasi hindi ka rin, ayan, higi pa. Ayan, tapos babalik mo lang sa gitna hanggang sa metro na yan mo. Ayun. Ayan, may space na, di ba? Ganun lang. Kaya especially pag nagre-reverse parking ka. Ayan na po, natuto na si Belgium. Up, yan. Wow. Dapat yung pantay. Pwede pantay mo yan. Basta lagi may space. Itong kailangan pag-alaman ko. Up, yan. Ayan. Okay na. Hirap So talaga park mo. mag-reverse, no? So ang reverse kasi, ang importante kasi dyan, pag magre-reverse ka, kung ito yung parking mo, ito yung paparadahan mo, yung pinaparadahan natin ngayon, didiretso ka mo ng konti, and then kakabig ka pa ganon. Para pag umatras ka, pag kinabig mo, halos pag halimbawa, ito yung parking niyan, di ba? Manggagaling tayo doon. So dapat, di ba, nakaganon yung kotse natin. Dito ka atras. So kailangan, yung kotse mo, gaganon ka muna. Dadaya ka muna doon sa may banda doon. Para pag umatras ka, gaganon ka na lang. Kasi pag dumiretso ka lang na yan at hindi ka gumanon, hindi ka dumaya. Pag diretso ka lang yan, pag kinabig mo yung manibela, hindi mo makukuha agad yung gitnaan yan. Di ba? So, ito yung kotse, di ba? Gaganon ka. Pag reverse ka, gaganon ka na lang. Pag kasi nakaganon ka, nakatuto ka dito, ito ipaparadahan mo, hindi mo makukuha ng ganon lang yan. A-adjust ka ulit ng ganon hanggang sa mag-atras-atras ka. Di ba? So, ilan mo ito ka lang minuto sa pag-reverse? Mag-7 na. Hindi, sa una lang naman. Magalit ang... Sa una lang naman. Hindi, wag mo na muna doon. Ganun mo muna ulit. Diretso mo lang muna ulit para si ano na si Jose. So ang gusto kong mangyari ngayon, magre-reverse parking ka doon, pero pa diretso. So ang gusto kong mangyari ngayon, kakanan ka muna. Didiretso mo hanggang sa dumiretso yung sasakyan. Pag ito muna. Tapos aatras ka lang ng diretso. Pag ito muna. Pakanan, pakanan ka, sige. Pag ganito. Kanan ka muna. Ayan po, patuloy pa po Preno. si Belgium. Ayan. Kakanan ka muna, isisentro mo muna, ididiretso mo yung ano mo. Kanan. Kanan lang. Kanan. Kanan. Okay, sagad mo. Okay, hanggang sa dumiretso. Okay, hanggang sa dumiretso. Since diretso na siya, reverse ka ng diretso lang. Atras ka lang ng diretso. Bawiin mo yung manibela mo kasi ano ka. Okay, diretso mo lang, diretso mo. Kailangan diretso yung ano mo, yung atras mo. Okay. Kabig pa. Hindi pa, diretso. Kailangan diretso yan. Pag ganun, sa kabila. Pumapaling ka. Okay, kabigin mo pakaliwa.
Para dumiretso yung sasakyan mo. Okay. Okay, lang konti. Okay pa. O yan, yan yung sinasabi kong diretso. Kailangan ito diretso mo. Up, sumusobra yung atras mo. Sige pa, bagya pa. Kailangan laging diretso yung sasakyan mo. Pag nakita mo nakapaling na ganun, kailangan lagi siyang diretso. Ayan, okay na. Okay. So si Jose naman. Ano yan, dyan tayo mag-aano muna sa park. Ito yung gusto kong pag-aralan talaga, yung parking. Madali yan, unang ano kasi, ano lang naman eh. Unang beses nyo pa lang naman ulit gumawa ko naman ni Bella. So, bukas uli, dalawang pasada tayo ng drive na kayo lang. And then, magpo-focus tayo sa parking. Puro parking tayo. Puro parking tayo. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang senaryo. Kung makipot, kung yung saktuhan lang ba ako para mas magamay niyo yung pagpa-park. Yung parking lang.